Congressman Harry Roque si Senador Laila de Lima na magbitiw na sa pwesto sa lalong madaling panahon at linisin ang kanyang pangalan sa patong-patong na drug charges at ethics complaint na isinampa laban sa kanya. Ayon sa kongresista, hindi umano nakakatulong sa sitwasyon ni de Lima ang paninirang puri niya kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil niyuyurakan lamang niya ang demokrasya ng bansa. Samantala, plano namang maghain ni Congressman Roque ng panukalang batas para gawing 10 taon imbis na 6 na taon ang parusa sa mga individual na nagbibitaw ng false testimonies. Ito'y matapos na bumaliktad at bawiin ni retired police officer Arthur Las Cañas ang kanyang mga sinumpaang pahayag sa Senado kung saan diniin nito ngayon ang dating alkalde ng Davao na si Pangulong Duterte na may kinalaman umano sa Davao Death Squad. Hinikayat naman ni Congressman Roque ang taong bayan na huwag magpapalinlang sa kung sino-sinong naninira sa Pangulo. Umani naman ang reaksyon mula sa mga mambabatas ang naging payag ni SPO3 Arthur Las Cañas. Kasabay nito ang pag-imok ni Senador Win Gatchalian sa Department of Justice na kasuhan ng perjury si Las Cañas. Si Jervis Manahan sa detalye. Hindi raw pwedeng ipa-impeach ang isang Pangulo base sa mga nagawa niya bago siya maupo sa pwesto. Yan ang paniwala ni Angkla Party List Congressman Jess Manalo. Impeach someone for an offense that is not related to his office. Sir, you can't. You cannot. Sinabi niya ito matapos ang isang press conference ni SPO3 Arthur Las Cañas sa Senado na pinatotohanan ang mga sinabi ng hitman na si Edgar Matubato tungkol sa Davao Death Squad. Dumalo si Las Cañas sa mga pagdinig ng Senado noon kaugnay ng umano'y Davao Death Squad. Nauna niyang sinabi na hindi ito totoo pero binawi niya ang kanyang mga sinabi noon. Kung si Congressman Ray Umali daw ang tatanungin, questionable kung bakit ngayon lang ulit lumantad si Las Cañas, gayong tapos na ang investigasyon ng Senado rito. Bakit ngayon lang nagsasalita kung sakali mang may gusto siyang sabihin? To my recollection, parang inimbitahan siya doon. Nung mga hearings na yun, nagpunta siya, di ba? Pero hindi naman siya nagsalita, wala naman siyang sinabi. Git naman ni Abang Lincoln Party List Congressman Joseph Stephen Paduano, dapat na patunayan sa korte ang mga sinasabi ni Las Cañas. I think it's all an allegation and they should prove it in the court, proper court. No? Dapat i-prove nila yun sa court. Pero may immunity from suit ang Pangulo kaya hindi siya basta-basta pwedeng kasuhan. Pwede raw mag-file ng impeachment complaint si Las Cañas sa Kongreso. Pero malabo raw itong magtagumpay, lalo na't karamihan ng mga mambabatas ay mga kaalyado rin ng Pangulo. At this point in time, parang sa akin, wishful thinking lahat yung thinking about impeaching a president. Never happened. Para naman kay Akbayan Party List Congressman Tom Villarin, hindi dapat basta-basta baliwalain ang mga sinabi ni SPO3 Las Cañas at dapat dinggin sa tamang lugar. Hinimok naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang Department of Justice. Nakasuhan ng perjury si Las Cañas matapos niya umanong magsinungaling sa mga naunang pagdinig ng Senado. Para sa PTV News, Jervis Manahan. Naniniwala ang palasyo na hindi magtatagumpay ang umano'y demolition job laban sa Administrasyong Duterte. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, sa halip na mabahala ay tinawanan lamang ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. May report si Rocky Ignacio. Hindi natinag si Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y pagkilos para pabaksakin ang kanyang liderato. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, tinawanan lamang ng Pangulo ang naturang report. Sinabi ito ni Andanar matapos mabuksan ang usapin kay Pangulong Duterte na umano'y demolition job. Sa halip-an niya mabahala, sinabi nito na bahala na si Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang tumugon sa usapin. Magkagayon tiwala ang kalihim na hindi magtatagumpay anumang planong destabilisasyon sa Duterte administration. Kung ipagbabasihan po natin yung survey ng SWS, yung kanilang pagtanggap na ating mga kababayan kay Pangulo na nasa halos 80% po ang acceptance rating
mga Pilipino kay Pangulo, mukhang wala naman pong pagkakataon na or tsansa. Pero hindi po natin may iwasan na sa social media at sa ating mga intelligence reports na nagbi-build up itong mga paninira sa ating Pangulo. And this is, as I mentioned yesterday, one of the strategies for that supposed protracted plan to have a massive protest this coming weekend against the president. Niliwanag rin ng kalihim na may natatanggap rin siyang pribadong impormasyon na may kinalaman sa umano'y demolition job laban sa Pangulo. Bagamat may impormasyon rin sa umano'y bribe money para umano sirain ng administrasyon, wala namang anya siyang sinabi na may tumanggap ng bribe money sa hanay ng media. Makikita po natin, mababasa natin na wala po akong ina-allude na reporter na tumanggap na ganitong klaseng pera, ganyang pera, dolyar o piso. I was just pointing to the fact that there is this concerted effort para magkaroon ng massive action, massive protest sa EDSA ngayong February 25. It was not intended to say that the reporters at the Senate are corrupt, anything. Hindi po sila corrupt. Kilala ko yung mga reporter doon. I hold them in high esteem. And the fact that I said in the same interview with Pinky Webb that wala naman dun sa intelligence report na nagsasabi na tinanggap yung pera, that proves that the reporters at the Senate are good reporters and they stuck to their journalistic integrity. Kasunod nito, naniniwala rin ang palasyo na may kinalaman sa demolition job o mabuhay sa 2 billion pesos bank account ng Pangulo pati ng umano'y pagkakasangkot sa Davao Death Squad. Pero para sa palasyo, dapat ihain sa proper venue ang mga reklamo. Well, let's put it this way. You know, if there's anything of true value to it, then let it put through the proper channels and through the proper courts. Bukod pa ito sa pahayag ni Senator Laila De Lima na hindi ito aatras sa laban sa umano'y panggigipit sa kanya ng Duterte administration. Action of the palace. Si Senator De Lima called the president and I call sociopathic, serial killer, criminal-minded. Do you care to respond to that? This is colorful language. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Iginiit ni Presidential Chief Legal Counsel's Attorney Salvador Panelo na maaaring maharap sa kasong perjury si SPO3 Arthur Las Cañas. Ayon kay Panelo, ito ay dahil binago niya ang kanyang testimonya sa pagdinig ng Senado na kumukontra kay Davao Death Squad whistleblower Edgar Matubato. Sinabi rin ni Panelo na basehan ito sa kaso, lalo pat nanumpa ito sa ginawang pagdinig ng Senado. Magkagayunman, ipinaubaya na ng palasyo sa Department of Justice ang posibleng kaso laban kay Las Cañas dahil sa umano'y pagsisinungaling nito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Kumbinsido rin si Panelo na bilang abogado rin ng Pangulo, hindi nito gagawing mag-utos para gumawa ng krimen, kasama ng umano'y pagpapasabog ng mosque. Of course, hindi po pwede siyang i-demanda. That goes without saying. Yes. Yes. Will the government initiate any fighting of charges? Yung DOJ na yun. DOJ. So, pero merong ganon? Most likely, yun ang mangyayari sa kanya. Sir, pero may claim din siya na nakausap ka mismo si nooy Mayor Duterte. Sinabihan pa raw siya, sige, basta malinis lang. Yung pagpapasabog daw sa mosque sa Davao, personal na inutos sa kanya. Alam mo, unang-una, the president is a lawyer. Lawyers don't do that. Hindi magagawa ng abogado yun na may gagawin kang isang kalokohan sasabihin mo ng direkta dun sa pinapagawan mo. So it's an incredible story. Hindi ka panipaniwala. Walang kredibilidad yun. Saka ang pagkakakilala ko kay Presidente Duterte, ang kinakausap niya lang yung very close sa kanya, like Mongo.